guys, so ang ating pag-uusapan ngayon ay about sa mga iba't ibang klaseng sira ng electric fan. So kung meron kayong mga sirang electric fan, tignan nyo nyo dyan ngayon at panoodin nyo tong video na to. So bibigyan ko kayo ng konting kaalaman. So ngayon, umpisahan natin. So una, paano ba natin malalaman ng sira ng isang electric fan? So kung may tester kayo, gumamit kayo ng tester, then kung wala naman, so panoodin nyo lang to. So una, kailangan nyo lang kunin yung flag ng inyong electric fan. So check nyo lang. So punta kayo sa tester, then dalawang klase kasi ang tester. So una yung multi-tester at yung digital. So kung multi-tester ang gamit nyo, so punta nyo lang sa may times 10 or sa times 1. So check nyo siya kung gumagana ba siya. Then kunin nyo lang yung flag, main flag. So itap nyo lang siya dito sa magkabila. Ayan, kung nakikita nyo, tap nyo lang siya. Then i-switch nyo siya ng 1 to 3 kung meron ba sang continuity. So check nyo lang. So wala. So ngayon, kung wala siyang continuity, so try natin siyang buksan. So paano ba ang tamang pagbubukas ng electric fan? So una, tanggalin muna natin ang blade. Ayan. So dalawang klase kasi ang blade. Meron yung ditornilyo at yung ditred. So ito kasi aluminum, so kailangan siyang ditred kasi para sa safety. Malakas kasi siyang masyado, di kumpara dun sa blade, plastic lang siya. So yan. So kung makikita nyo, ito may tornilyo siya dito. So tatanggalin natin yan. So sunod, tanggalin lang natin to. And then sunod, tanggalin lang natin to. Kung makikita nyo to, tanggalin lang natin yan. Sunod, tanggalin natin to. Kung makikita nyo, mayroong tornilyo dito sa likod, tatanggalin lang yan. So yan, buti nyo lang siya. So, para sa akin kasi, ang tamang pagtatanggal ng electric fan, kung ayaw nyong ma-damage ang inyong motor, kailangan nyo siyang tanggalin dito. Ayan, kailangan nyong tanggalin to. So, yung 1, 2, 3, and then yung common line nya. So, dapat may gamit din kayong soldering iron. So, yung pangtunaw ng tingga. Kasi mamaya, hihinangin natin itong mga to. Tsaka yung kung halimbawa, kung makita man natin yung sira dito, may hinangin, kailangan din natin to. So, sunod, putulin lang natin itong linya na to. So, bigyan ko kayo ng tips para madali nyong tandaan ng mga wire na tatanggalin nyo. Huwag nyo siyang masyadong isasagad ng putol. So, kumbaga mag-iiwan kayo ng konting wire. So, need nyo lang ng cutter. So nasa hiraman kasi ang aking cutter, so tanggalin nyo lang yan. Yan. So yan. So ganyan at para mayroon ko ng palatandaan. So sunod, tatanggalin nyo lang tong wire na to, yung pinutol nyo. So kung makikita nyo dito sa leeg nya, pinaka-leeg nya, meron siyang tornilyo, tatanggalin nyo lang yan. Meron kasi, yung iba, meron dito, yung iba naman dito. So kung hindi nyo matanggal yung nandito, okay lang. Hugutin nyo lang yung, ito, tanggalin nyo lang to. Tapos meron din kasi electric fan na wala siyang switch dito. Dito na yung switch niya sa likod. Dito nakalagay. So tanggalin nyo lang to. So buti nyo.
Ito kasi ang pinakamadaling paraan ng paggagawa. Compare kasi sa iba, hindi na nila tinatanggal to. Doon na nila tinatanggal sa mismong motor. So yan, tanggalin nila. So, pag natanggal nyo na, tanggalin nyo rin to, no? Itong nasa harapan. Ito yung tornilyo na, dalawa. So yan, pag natanggal nyo na, santabi nyo lang lahat ng mga tornilyo tsaka lahat ng mga parts nya. Yan. And then check nyo lang yung 1, 2, 3 nya. Yan. Marami kasing klase ang sira ng electric fan. So di bale, magbibideo ko araw-araw lahat ng mga sira ng electric fan na tatalakayin natin. So ito, check lang natin to kung meron siyang continuity. Ayan. Check lang din. So ito yung pinaka-common nya. Ito kasi common. Ang tawag namin kasi dito common. Then 1, 2, 3. O alin man dyan yung 1, 2, 3. Maititest nyo naman yun merong mataas kasi na value niyan kung digital tester ang gagamitin. So check lang natin. So yan, check natin kung meron siyang continuity. So yan. So kung wala siyang continuity, pero try nyo rin i-test yung mga linya niya sa 1, 2, 3 kung meron. Yan, meron. So ibig sabihin buo yan, yung 1, 2, 3 niya buo. Pero kung yung sa common line niya, tas chinek nyo siya dito sa 1, 2, 3 niya, wala siyang sira. Ibig sabihin, ang sira lang nito is thermal fuse. Meron din isang tuturo ko sa inyo kung paano malaman kung sira na ba yung motor niya. Ito kasi ang pinaka-importante sa lahat, yung pag-check niya ng capacitor winding niya. Yan, check nyo tong dalawa na to palagi. Bago nyo gawin ng isang electric fan o appliance sa bahay na electric fan, check nyo lagi ang capacitor winding nya. So gagawin nyo lang, babalatan nyo lang ito. Ayan, kagaya nito meron na siyang balat. Ayan, makikita nyo. So ito meron na rin, check nyo lang siya. So marami kasi hindi nagtatanong bakit daw mahina, ganun. So check nyo lang to. Ito kasi yung tester. Ayan. Dapat meron din siyang continuity. Kung nagtataka kayo parang wala, pero tingnan nyo mabuti yung kapas. Ayan, kung makikita nyo, pumapalo siya. Mahina lang talaga ang continuity ng times 10 natin para makita natin. So, ayan. Kung makikita nyo, kasi yung tester ko medyo problemado na. So yan, check nyo lang. Ayan. Pero dapat magte-test lang siya sa 200 to 100 yon. So ibig sabihin okay yan. So pag okay yun, tapos chinek nyo dito kanina at yung common niya sira, so walang continuity dito sa 1, 2, 3, ibig sabihin sira yung thermal fuse. So babaklasin natin siya. A few moments later. Tapos dahan-dahan nyo lang siyang tanggalin kasi masilan kasi itong part na to. May maliliit kasi siya na gagabuhok lang ang wire. So kailangan dahan-dahan lang ang pagtanggal nyo. So dapat lagi nyo siyang hinahawakan dito yung mga capacitor. O ayan. So papakita ko sa inyo yung pagtatanggal. So una, tanggalin nyo lang muna siya dito. Pero meron kasi iba hindi siya matanggal dito sa harap. Kailangan yung itong shafting niya sa harap, kailangan sa likod mo padadaan. Meron kasing ganun, pero meron din naman na itong shafting niya pwede mo siyang ilabas dito. So makikita nyo naman yun, depende sa electric pan nyo. Yan, tulad yan, natanggal siya sa harap. Ngayon kasi yung iba, ito, kailangan mo siyang tanggalin dun sa likod, hindi siya pwede dito sa harap. So yun, kailangan dahan-dahan lang talaga ang pagtatanggal. So ako kasi
pagkatanggal ko niyan, nilalagyan ko kasi ng basahan sa harapan. Ayan. Tapos pinapatong ko kasi to kasi bawal tong magasgasan, masailan kasi ang parts ng motor eh. So, kailangan lagyan mo siya, maglagay ka dito ng basahan para in case man na magasgasan, yung hindi siya magagasgasan. So, next, tanggalin lang natin ito. So, tingnan nyo muna kasi yung ibang wire, meron nakakapit dito sa pinaka gear niya dito sa likod. So, tanggalin nyo lang yun. So, dahan-dahan lang ang pagtatanggal. So, gamit kayo ng flat screw. Ito, yan. Kasi minsan mahigpit yan eh. So, tanggalin nyo lang yan. Ayan. Dahan-dahan lang, o, diba? Ayan. So, minsan kasi natatanggal na to. So, kailangan yung atid ng gumamit ng cable tie. So, mamaya papakita ko sa inyo kung gamit. Ayan. So, yan. Dahan-dahan lang pagtatanggal. So, kailangan. So, yung iba kasi makikita nyo, parang napuputol na yung cable tie. So, kailangan nyo na agad. Pag natatanggal na siya, dapat bago nyo tanggalin to, kabitan nyo na agad to para in case man hindi siya mapagot yung mga wire niya. So, yan, tanggalin nyo lang yan. So, yan. So, ito pa naman meron siya. So, papakita ko lang sa inyo yung tamang pagtanggal. So, yan, katirin nyo lang yan. Sensya na, wala pang cutter eh, nasa hiraman. Eddie, wow! Yan, tanggalin nyo lang yan. So, ano ko lang din pala sa inyo, turo ko lang din sa inyo, yung tamang paglalagay ng cable tie. Minsan, pag maglalagay kayo, tingnan nyo yung pinakailalim niya yung susuotan. Kasi minsan, merong mga wire na naka-usdi dyan. Baka mamaya kasi, pag suot nyo ng cable tie, tapos itinay nyo siya, hinigpitan nyo, baka mapatid yung isang wire. So, ingatan nyo yun. Kasi kapag naputol yun, mahirap na. So, yun. So, hanapin natin yung pinaka thermal fuse. So, isusun ko lang yun. Ayan. So, ito. Hanapin nyo lang yung isang linya. Yeah. So, nakarekta na pala siya. So, yan. Ito kasi dapat, meron kayong makikitang fuse dyan. So, wait, kuha lang ako ng fuse. A few moments later. So, yun guys. Ito yung klase ng thermal fuse na ipapalit natin dito. So, kung makikita nyo dyan, yan. Yan lang. Ayan, mag-focus Yan. Yan. 2 amperes to 50 volts. So, 130 degrees. So, yan. Marami kasing klase ng fuse. So, sasabihin nyo lang, punta kayo sa electronic supply. Bibili po kayo ng 2 amperes na thermal fuse ng electric fan. So, alam na nila yon, bibigay na lang nila sa inyo. So, yun. So, malaki ang malilis nyo kapag sinunod nyo lang itong sinasabi ko. So, yan. Halagang 25 pesos or 30 pesos lang itong thermal fuse. So, magagawa na ang inyong electric fan. So, next, so yun nga pala guys, kung makikita nyo dito, no, naka-jump na siya. So, kasi itong style na to, ginagamit lang siya sa tanso. Pero kasi, hindi rin siya required. Halimbawa sa, hindi rin siya papasa sa mga manggagawa kasi nakakasunog kasi siya yung nagkukos ng sunog kasi nga kaya may thermal fuse siya ang nagpoprotekta sa mga appliances. Kung sakali man fuse lang ang masisira, ayan, pag naputol kasi isang linya dito, ayan, mapuputol yung meron mapuputol dyan sa loob eh. Pag naputol kasi yon, so wala nang papasok na kuryente. Pag ginanito mo kasi siya, i-jump mo siya ng paganyan, meron siyang possibility na mag-cause ng sunog. So, huwag natin gagawin yun guys. Hindi maganda, promise. So, kailangan lagi tayo magpapalit ng thermal fuse. Tandaan natin yan. So palitan na natin. So, yan, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kailangan natin ng soldering iron.
So yan, tanggalin lang natin siya. Sundin nyo lang to. Yan, tanggalin nyo lang. So guys, ingat kayo, tingnan nyo yung wire. Kailangan dapat lalagyan nyo ng cable tie dito. So wait lang, lalagyan ko. So yan, check nyo muna dito kung meron ba kayong tatamaan na wire. So yan, check nyo lang. So ito, medyo layo natin ng konti. Yan. Na ganun. Tignan, check nyo lagi dito sa ilalim kung merong wire na kalabas. So yan. Cable tie lang natin. Dahan-dahan lang. Hindi naman kailangan yung sobrang higpit. Cut natin yung sobra. Yan. So yan, para 'di ba secure siya. Kahit man mahatak mo siya, hindi siya mahuhugot. So yan, tanggalin na uli natin. Yan, so natanggal na siya. So dapat itong linya na to nakalagay ito sa capacitor, sa capacitor winding niya. Tandaan niyo yan guys. Kasi yun talagang magkasama. Yan, tanggalin nyo lang yan. Itong linya na to, nakikita nyo, gagabuho, di ba? Kaya ingat-ingat kayo sa paglalagay, sa pagkakabit pala ako. Yan, so itatali nyo lang siya dyan, ay palupot nyo lang siya dyan, and then lagyan nyo ng konting lead o tingga. Yan, kunin nyo lang yan. So lagyan natin. Yan. So ito, linisin din natin to. Suggest ko din, kung ayaw kumapit ng tingga, lihahin nyo siya. Yan. Yan, lihahin nyo lang hanggang sa kumapit yung tingga. Next, ilalagay na natin tong thermal fuse. So kailangan may cover tong thermal fuse. Hindi siya pwedeng directly na ikakabit nyo. So ang pagkakabit naman ng thermal, wala naman siyang polarity, no? Kahit magkabaligtad yan, okay lang. Basta tandaan nyo lang, common, which is yung kanina yung sinusukat natin, ito, common line niya, ayan, siya yan. So yan, kasi ito, nakakonekta dun sa isang linya ng wire. So, makikita nyo, bibigyan ko kayo ng diagram kung paano nyo siya i-imagine. So yan, makikita nyo na lang dito sa may video. So yan. So bali cover muna natin siya. So wait. So ito no guys, kung makikita nyo may capacitor na pinaglumaan. So ito, tips ko din sa inyo, tanggalin nyo lang to. Ganito lang, tatanggalin nyo lang yung wire. Kasi pwede na to maging pang cover ng thermal fuse para hindi na kayo gumastos bumili pa ng spaghetti. So yan, diretso nyo lang, then sok-sok nyo lang dito sa butas. Yan. Pwede nyo siyang gamitin pang cover ng thermal fuse. So wait lang, medyo mahigpit pala yung nakuha ko. Pero okay lang yan, madali lang yan. Kaya natin yan. Basta mga Pinoy magaling sa kumponihan yan. Eddie, wow! So yan, kung makikita nyo may cover na siya, yan no? Diba? Safe siya. So i-extend nyo lang hanggang dulo. Wow! Diba? Tara! Ayan. Tapos next, lagyan din natin kabila. Para syempre safe. Mahirap kasi pag ito kasing linya na to dumikit sa mga wire dyan, magkakaroon ng short. So kailangan, bago nyo ikabit lahat, check nyo rin, tester nyo muna. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-check ng grounded, kung ano man, shorted. Ayan, check nyo, lusot lang natin yun. Hanggang sa magawa natin yan. Yan ang tamang proseso. Simple lang, hindi magastos, effective. Yun lang naman ang kailangan natin. So yun.
Diba? Kung makita nyo, yan, nag-cover na. So, pagpagtayin nyo lang yan. So, okay lang yan. So, yan. So, ang pagkakabit ko, so, itong isang linya, so, sabi ko nga kanina, no, wala siyang polarity, no? Kahit magkabaligtad yan, okay lang. So, yan. So, kabit nyo lang dyan yan. Yan. Then, itong kabila, kabit nyo lang din dyan. So, yan. Yes, nila. So, ngayon, kanina, di ba, chinik nyo itong wire. Wala siyang connection. So, ngayon, check natin siya ngayon kung meron na ba siyang connection. So, kunin nyo lang yung spread nyo. So, check nyo siya. So, medyo lalayo ko lang ng konti. Ayan. Ayan, check nyo siya. So, ito yung common, no? Kanina wala siyang connection. So, check nyo lang. Ayun, no? Meron na siyang connection, no? 1. Check nyo rin 2. Uy! Check nyo rin itong kabila. Uy, 3. Okay. So, ngayon, pwede na natin siyang hihinang. So, balik ulit. Ayan. So, hinangin natin siya. So, yan. Kunin lang natin ito isang linya. Tapos ito. Yan. So, ito. Hinangin na natin. Kabila. So, yun. Okay na. Diba? Simple lang. Sorry guys. Yan. So, next natin gagawin, need natin siyang i-cover. So, kanina yung mga pinagtanggalin nyo, di ba? Yan. Isa lang yung natanggal kanina pala dahil magkadumpong siya, no? Balik nyo lang uli yan. Yan. Kabit lang natin. So, dahan-dahan lang kasi makita nyo yung wire, no? Di ba? Kailangan dahan-dahan lang sa paglalagay. So, kung ayaw niya pumasok, gawin nyo, palambutin nyo muna siya. Yan. Piga-pigain nyo muna siya ng ganyan. Yan. Para madali siya ipasok. Yan. Di ba? Shoot na shoot. Next. Ayan. Layat lang natin. So, kuha lang tayo ng isa pa dito. Ang kabila. So, ito guys. Ipapakita ko sa inyo pala. Ang tawag dito spaghetti. So, makakabili din kayo sa electronic shop niyan. So, nag-cut na ako. So, ilalagay nyo lang dito yan. So, ito kasi, heatable siya. Pag pinainitan mo siya ng lighter or kandila, basta may apoy, so, parang, dito, parang lumalambot siya. Ayan. So, ipapasok nyo lang siya dyan. Then, maganda kasi sa kanya, pag nainitan, ito makikita nyo. Yan, kung makikita nyo yan. Pag napasok kasi yan, okay. Yan, diba yan, parang lumiliit siya. Yan. So yun, yan lang, okay na. So next. So next guys, okay na yan. So i-cable tie na lang natin siya. So, kuha kayo ng dalawang cable tie. So, yan. Babalik nyo lang siya. Iayos nyo lang siya ng maayos. So, tingnan nyo lang uli yung paglalagay nyo ng wire, ha. Kasi baka mapatid, eh. So, yan. Sama nyo to. Magkasama kasi ito sa capacitor, eh. So, yan lang. Ayos nyo lang. Pwede nyo rin siyang coveran ng papel. Ay, hindi. Meron kasing nilalagay kasi dito, eh. Para hindi siya, yan. So, kahit hindi naman okay lang. So, yan. Tingnan nyo lang uli yung paglalagay. Tingnan nyo kung meron bang sasabitan na wire o wala. So, check nyo lang. Para safe pag kinabit nyo. So, yan. Diba? Tapos, lagyan nyo lang uli ng isa. Isa pa. Dito sa kabila. Para secure. Hindi siya kakawala. Ayan. Yun. So, ayan. Cut nyo lang to. Kita nyo ba? Ayan. 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 So, ayos nyo lang yan. Ayan. So, kung hindi pa kayo satisfy,
Yan na lang ulit para secure. Pwede nyo pa uli ng isa. Pero depende naman sa inyo. Pero ito kasi, para mas okay, secure, lagyan nyo pa ng isa. Yo! Then, cut nyo lang uli yan. Oh my gosh. Ayan. So, bago nyo uli siya ikabit, bago nyo ikabit tong mga to, ayan. So, test nyo muna uli siya kung meron siyang continuity sa tester. So, ayan. Check nyo lang. 1, 2, 3. Check nyo. Uy, meron. So, ayan. Focus. Ayan. Check nyo lang. Check. Uy, meron. Tapos, check nyo lang ulit. Oh, check. Okay. So, kabit nyo lang ulit. Balik nyo na. So, ayan. Unahin nyo muna dito ulit sa likod para hindi kayo malito. Ayan. Suot nyo lang ulit. Kung paano nyo siya tinanggal, suggest ko lang din para hindi kayo malito, picturean nyo siya pag tinatanggal nyo. Ayan. So, ito. Ayan siya. Balik nyo lang. Diba? Ayan siya. Tapos, tingnan nyo kung makabalik ba siya dun sa tutornilya nyo. Okay? So, ayan. So, nga pala, turo ko sa inyo para, ito, nililinis kasi yan. Yan. Ito. Yan, kung makikita nyo. Sa susunod na video ko, tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagpapalit ng bushing. So, yan. So, lalangisan nyo siya dito. And, yan, pwede nyo siya langisan dyan. So, habang tanggal siya, pwede nyo siya langisan dyan. Or kaya dito. So, guys, nga pala, huwag nyo lalagyan ng langis dito, ha. Hindi siya nilalagyan ng langis dito. Dito lang. Tsaka dito. Ha? Tandaan nyo yun. Okay. So, kabit na natin. So, yan. So, tornilyo na natin siya. So, wait lang. Hanapin lang natin. So, ito. Ayan, sabit lang natin. Next. Sabit din natin sa capacitor niya. So yan, okay na. So ngayon guys, testingin natin siya. So pwede natin siyang i-try kahit yan ang gamit. Ayan. So kung hindi kayo sanay, huwag nyo nang gawin. So, kung gusto nyo siyang i-try, try nyo. Pero wag nyo na sana i-try. So, ito. Makita natin. Yun. Umiikot. Nakita nyo ba? Ayan. Check natin. Focus natin. Ayan. Ayan. Makikita nyo naman to kung iikot eh. Ayan. So, check natin. Ayun. Umiikot na. Okay. Ayos. Ibig sabihin, okay siya. Okay na. So, balik na natin. A few moments later. So, yun guys. Kanina, diba? Naayos na natin. So, binalik ko na siya. So, kakabit na lang natin ang kanyang wirings. So, dito. So, tanggalin lang natin itong mga tornilyo dito para mas madali natin siyang hinangin. So,
isaksak na natin yung ating panghinang para uminit na agad. So, tanggalin na natin ito. Ayan. So, ayan. Tanggalin lang natin. So, para mas madali natin siya ikabit. So, cross natin yan. So, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Tandaan niyo yung kulay. Pag nag-cut kayo dito, tandaan niyo yung kulay. Maglagay kayo ng tandaan ng kulay. Tulad yan, pink, tsaka yellow. Yung isa kasi natanggal. So, which is yung gray one. So, ito kasi common. Tsaka tingnan nyo, nagpa-pattern kasi ako ng minsan mahaba. Ayan, tulad yan, 1, 2, 3, ganun. Pero meron kasi iba, tinatanda nila, kinakatan lang nila dito ng bahagya. So, ito kasi yung common niya. So, matik. Dito mo na siya kaabit kagad sa common din. O kaya naman, kung hindi nyo siya matandaan, pwede nyo rin siyang picturean. Mas okay din yun. So, mga tips lang naman yung binibigay ko na yan. Masasanay din kayo pag tagal ng panahon. Para pag meron kayong mga gustong gawin sa bahay nyo, di ba? Less na kayo, hindi na kayo kailangan pumunta pa ng technician, ng electronic shop para magpagawa. Eddie, wow. So, yan. Ipit lang natin uli yan. Ayan. Ayan. So, yun. Tanggalin natin yan. Mamaya. So, extend nyo siya. Pwede na ma-extend yan. Total, mahaba naman. Mahaba naman ang inyo. Ayan. Good. So, okay. So, yan. Tanggalin lang natin yan. So, number 1 yung gray. So, hinang lang natin yan. Ano lang yan. So, yun guys, ito. Tanggalin lang natin yan. Pasuhin lang natin. Ano lang, para matanggal yung kanyang mga tingga. Yun. Yan. Tanggalin nyo lang yan. Dali lang yan. So, kabit nyo na muna yung number 1 kasi baka makalimutan nyo, tanggalin nyo lahat. So, lagyan muna natin siya ng lead bago natin kabit. Ayan. So, lagyan din natin to. Pero depende rin sa inyo, pwede nyo siyang ikawit ng ganito. Ayan. Pwede nyo siyang paagitin ng ganyan. Ayan. Yun, di ba? Ayos siya, di ba? Okay. So next, tanggalin na rin natin yung pink. Matic to, number 2 to eh. Lang natin na ganyan. So pag ayaw na matanggal, yan mo na. Hindi, joke lang. Eddie, wow. Yan, tanggalin natin yan. Yan. So lagyan din natin yung pink ng lead. So natin yan. So nga pala guys, pag maglalagay kayo ng lead, mag face mask kasi kayo, medyo mabaho kasi ang amoy ng soldering iron, ay yung tingga. Mas maganda na yung mag face mask kayo, baka may sakit kayo sa baga o ano man, makaka-apekto sa inyo to. So kabitan natin yellow. So ayan. Yun. So kabitan din natin, lagyan natin ng lead to. Diba, mas madaling magawa kapag tinatanggal kasi yung iba tinatamad, babaklasin na lang dun sa may pinaka-motor niya, tatanggalin nila yung mga base. Ito kasi safety to, diba, hindi lang ka patid-patid ng wire. Yan. So suksok lang natin ulit dito. Yan. Kabitan natin. Yun, okay na. So yun guys, kabit na natin ulit siya. Yan, hindi na kailangan mag tape pa. So nakita nyo, wala akong ganong ginamit na tape kasi gusto ko yung secure din siya eh. Pero pag needed talaga ng tape, electrical tape, nilalagyan ko naman. Yan. So
So, kabit lang natin ulit dati. Ayan. So guys, thermal fuse lang ang pinalitan natin dito ha. Halaga ang 30 pesos or 25 pesos lang siya. Ayan, hindi ka napupunta pa ng electronic shop. Pero pag hindi nyo naman talaga kaya, talagang dali nyo na sa electronic shop for the better. So ayan, kabit na rin natin to. So kabit ko lang guys. Guys, eto na siya ngayon, tapos na. So subukan natin siya kung okay na ba. So yun, ayos. Okay na siya. Number 1 pa lang yan. Okay na, halagang 25 pesos. So yun guys, thank you guys sa panonood. So don't forget to share and like and subscribe. So and hit the notification bell para lagi kayong antabi sa aking mga posts. So yun lang, maraming salamat guys. Bye.